Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Ronald Verbosidad, Nel Herbito, Chodoro Alonso, Mario Martir, Randy Tan, Jamie Amadar. At nais ko na rin i-promote ang aking Pinoy Viral Sports membership. Kung inyo ang nakikita ang join ay maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo ay automatic na kayo sa mga shoutout at gain na rin sa mga future benefits. Naging mainit nga ang bakbakan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolt sa semifinals ng PBA All Filipino Cup Game 4 kung atin ngang babalikan ay lumumang na sa serye ang Meralco Bolt sa Best of 7 series. Nakuha nga nila ang 2-1 advantage, mabuti na lamang at nakabawi nga ang Barangay Ginebra at naitabla pa ang serye sa 2-2. Talaga nga namang never say die spirit ang ipinakita ng Barangay Ginebra at sa Game 4 nga ay hindi pinaporma ang Meralco Bolts at sa tulong na rin ng kanilang veteranong player na si Teniente L.A. Tenorio na talaga namang ipinakita na kayang-kaya niya pang tulungan ang Barangay Ginebra. Kaya naman sa semifinals ay tabla na ang serye sa 2-2. At natapos nga ang laban sa final score na 90-71. Samantalang sa nangyari naman kay Cliff Hodge at kay Scotty Thompson kung saan makikita natin na mukhang sinadya talagang sikuhin ni Cliff Hodge itong si Scotty Thompson at meron naman nagsasabi na hindi naman daw sinadya. Ngunit alam naman natin ang ugali ni Cliff Hodge noon pa man na medyo marami na siyang record ng ganyang pangyayari. Kung kayo naman ang tatanungin sa tingin nyo, sinadya ba talaga ni Cliff Hodge o hindi? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At sa panalo nga ng Barangay Ginebra sa Game 4 ay maraming ang lumalabas na report na tila ba'y something fishy daw o scripted daw ang nangyaring laban sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts. At isa na nga sa nagrereklamo ang reporter, sport writer, sport analyst ng Spin.ph na si Homer Saison. Naglabas kasi siya ng tweet sa kanyang Twitter na tila ba'y sinasabi niyang scripted daw ang nangyaring laban sa Barangay Ginebra at Meralco Bolts sa Game 4. At muli, kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, scripted ba talaga ang nangyaring Game 4 sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Sa ibang balita naman, matapos nga ang pagre-represent ni Keeper Rabena sa Gilas, Pilipinas sa ating national team sa FIBA World Cup ay hindi na nga siya napili ni Coach Tim Cone upang kumatawan sa Olympic Qualifying Tournament sa July. Ngunit ang good news ay nagbabalik na nga si Manong Keeper Rabena, ang former team captain ng Gilas, Pilipinas upang muling represent ang Pilipinas sa national stage o international stage. Ayon kasi sa report ng Spin.ph ay isa nga si Manong Keeper Rabena na napili upang maglaro sa Strong Group Athletics Pilipinas na kakatawan sa Jones Cup. Kaya naman abangan na lang natin na magiging performance ni Keeper Rabena sa Jones Cup at kung makakatulong ba siya sa Strong Group Athletics at ang kanyang pagiging veterano sa Gilas, Pilipinas. Pag-usapan nga natin itong si Renz Abando at ano na nga ba ang lagay niya para sa Gilas, Pilipinas dahil alam naman nating lahat na marami nga ang nagre-request na sana daw ay muling makabalik si Lakay Renz Abando sa Gilas, Pilipinas dahil napakaganda nga ng kanyang ipinakitang performance partikular na nung FIBA World Cup. Kaya naman marami ang nagre-request sana daw ay isama si Renz Abando sa Gilas, Pilipinas na gagamitin sa Olympic Qualifying Tournament na mangyayari sa July. Ngunit ay na rin mismo sa report ay eto palang si Renz Abando ay naghihintay lamang ng tawag ni Coach Tim Cone at handang-handa siyang magserbisyo muli para sa Gilas, Pilipinas, partikular na sa Olympic Qualifying Tournament. At kinumpirma nga yan ng kanyang manager at ang sabi nga, naghihintay lang daw umano ng tawag si Renz Abando mula nga sa SBP sa Gilas, Pilipinas at kahit sana imbitasyon lang ni Coach Tim Cone ay hinihintay ni Renz Abando upang makapaglaro siya sa Gilas, Pilipinas. At kung atin ngang babalikan ng FIBA World Cup ay dito nga makikita natin na talaga namang napakasolid ng performance ni Renz Abando. Mapadepensa
at opensa, at mantakin nyo sa height niya na 6'2 ay wala siyang inuurungan dahil yung mga dinidepensahan niya nga ay di hamak na mas matatangkad pa sa kanya, ngunit ang nangyayari nga ay puro butata dito nga kay Renz Abando. Kaya naman dyan talaga umingay yung pangalan ni Renz Abando sa mga Gilas fans dahil napakasolid talaga ng kanyang ipinakitang performance nung nakaraang FIBA World Cup. At kahit nga ang mismong FIBA ay napansin nga itong si Renz Abando at umikot nga ang mga espekulasyon noon na si Renz Abando nga ay mukhang napansin ng NBA, kaya naman marami ngang naglabas ang balita na kesyo daw iniimbitahan na raw noon si Renz Abando sa NBA. Kaya nga lang pagkatapos ng FIBA World Cup ay nakapaglaro na nga si Renz Abando sa Korea. At nagkaroon nga tayo ng FIBA Asia Cup qualifiers, ngunit wala nga ang pangalan ni Renz Abando at hindi nga siya isinama ni Coach Tim Cone. Kaya naman marami ang nagtataka dahil kung atin niyang titignan, siya nga ay number 1 sa blocks per game nung nakaraang FIBA World Cup na nag-a-average ng 1.2. Tinalo niya pa ang NBA player na si Tyrese Haliburton. Kaya naman pala isipan pa rin kung bakit hindi sinama ni Coach Tim Cone si Renz Abando sa kanyang Final 12 sa kanyang 4 years program sa Gilas Pilipinas.